The third big rock that we will pray for is our youth and singles, particularly the Big Molino, Elevate, and Next Gen. Now we will pray for the fourth one, which is the male leadership, that God will raise more fathers to be leaders in our church. Let's pray for the Across Ministry and the movement. And the last big rock for our church is that we will develop the prayer culture, that each individual will have the intimacy with God. Let's also pray for all the women, particularly the Women to Women Fellowship, as well as the Cool Solo Moms. And as we celebrate Mother's Day today, let's pray for mothers to be blessed with strength, patience, wisdom, and love. Pray for their health, happiness, and for them to feel appreciated and supported in their role.
let us also remember the conflicts happening in all parts of the world. Let's thank the Lord for His goodness, His faithfulness, His love, and His grace. Dakilang Diyos na di nagbabago, Ikaw na siyang Alpha and Omega, Ikaw na siyang simula at walang wakas. Sinasamba ka namin, Panginoong Diyos, sa umagang ito. Dinadakila ang iyong kadakilaan, ang iyong pagka-Diyos, pagiging hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa aming kalagitnaan, Ikaw lamang ang mataas. Nadalangin po namin sa iyo ang pangunguna ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Kayo po ang tumugon, Panginoon, ng mga pangangailangan namin sa bawat pamilya na aming nire-represent. At higit sa lahat, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso upang marinig namin ang iyong mga salita. At ito po ay aming may sagawa, Panginoong Diyos. Ama, ang mga kapatid namin na patungo sa lugar ng sambahan na ito, gabayan niyo po sila, Panginoon. At nawa po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ay malayang makakilos sa bawat buhay namin, Panginoon. Ikaw lamang ang aming itataas at papupurihan sa umagang ito, sa tanghaling ito. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen and amen. Yan, inaanyahan ko po ang bawat isa na tayo pong lahat ay tumayo. Yan, good morning CCF. Good morning. And today is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it because He is our firm foundation and we can put our hope and our trust in Him. Amen. Aside, I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. Come on, church. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more, and knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Today is the day. Aside, I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more, and knowing that all you have
have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Today is the day. Yes, God, truly you are our firm foundation, oh Lord, and we can put our hope and trust in you because you are good. With one voice, church, let's sing this all together. We sing, and I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. You sing. All my days I live for you. And I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. And all my days I live. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Come on. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. Giving you my fears and sorrow. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what you say. Today is the day. 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 Come on, let's give him praise. Praise to Jesus. Come on, church, let us continue to worship. Let us sing with an expectant heart that God can do great things in our lives. Amen. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great
Come on, let's give Him praise. Yes, God. We will continue to worship You, O Lord, because You are good and Your love endures, O God. Kaya naman, Panginoon, karapat-dapat ka lamang po na tumanggap ng aming mga papuri at pagsamba, O Diyos. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what You're worth. Crucified, laid behind a stone, You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Yes, church, let's continue to worship our God and lift our voices. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. And You were here before the world began. Above all kingdoms, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. You were here, O God, to measure what You're worth. We sing crucified, crucified, lay behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me, and thought of me above all. And crucified, You lay behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose
Church, let us continue to worship our King of Kings and our Lord of Lords. Yours is the kingdom, the power, and the glory forever. In the darkness, we were waiting without hope, without light. Till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Come on, let's sing praise. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side.
pray. Amen and amen. Yan, misa pa, bigyan natin ng isang malakas ang palakpak ang Panginoon. Ayan, once again, good morning CCF, good afternoon na po pala. So bago po tayo umupo, iniimbitahan ko po ang bawat isa na tayo po ay magkamayan. Let us appreciate the presence of one another. Tayo po ay magbatian. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko ang kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Amen and amen. Yan, sige po, makakaupo na po tayong lahat. Ayan, once again, good afternoon po. Ngayon po, dadako naman po tayo sa ating mga announcement. Pero bago yan, gusto po naming malaman kung meron po tayong mga first-time guests sa tanghaling ito. Pwede po bang itaas ang inyong mga kamay? First-time guest po, ngayon po kayo unang nakapunta po dito po sa CCF Molino. Meron po? Taas lang po kamay? Meron? Ayun po. Nay, welcome po sa CCF. We are glad to see you here. Yan, meron pa po. How about second-time guests? Meron po, second-time guest, pangalawang pagkakataon po na nakarating po kayo. Ayun po, welcome back po, Nay. Ayan. So for our first time and second time guest po, so inaanyahan po namin kayo later on to spend a little time para makilala po namin kayo. Now, dako na po tayo sa ating mga announcements. Ayan, praise God. Pwede po natin palakpakan si Kuya Chris, ang ating bidang-bida sa ating maikling music video, Gigil na Gigil Mag-Toothbrush. Ayan. So para sa ating pong movement, no, inaanyahan po namin ang lahat ng kalalakihan, ayan po, to join us in our movement, Moving Men to Christ. Ito po ay gaganapin sa June 1. So this is every first Saturday of the month. So 9:30 a.m. And ang ating topic po dito ay walang iba kundi how to do a personal devotion, especially sa ating mga men, sa mga tatay. Yan, no, kailangan to spend time alone with God. And yung iba hindi alam kung paano. This is a perfect opportunity na malaman po natin how to do that, no? How to make our time with God every single day. Ayan po. Amen. Ayan, elevate. Let's unite together. So, the elevate po, meron po ba dito mga elevate? Ayan, mag-ingay. Ayan. So, ang elevate po ay magkakaroon sila ng kanilang 11th year anniversary. Ayan, gaganapin mo ito on May 25. And ito po, hindi lamang po CCF Molino Elevate, kasama rin po ang ibang CCF Satellite. So, sama-sama po sila at gaganapin po iyan dito po sa CCF Molino. Again, this is on May 25
4 p.m. to 6 p.m. Imbitahan niyo po ang mga high school and college students na kilala niyo po to join them in this their Unite Elevate anniversary po. Ayan. For our next announcement, so this is a good seminar po sa bawat isa po sa atin, especially sa parents, but not only yung mga parents, but also dong mga young ones na gusto nilang malaman paano maging good steward ng mga financial nila, ng mga pera nila na binibigay sa kanila ng Panginoon. So, this seminar is entitled Money Matters, 21 Rules to Live By. So basically, meron pong dalawang seminars ito. May part 1 and part 2. Yung part 1 po is gaganapin on May 17 rather. This is on Friday, 7 p.m. to 9 p.m. And then yung part 2, the other day naman po, is on May 18, Saturday. And gaganapin naman to sa morning. And this is on 9 a.m. to 12 p.m. At gaganapin po ito sa CCF Alabang, 4th floor, main hall. Ayan, meron lamang pong maliit na registration fee na 100 pesos. And kasama na po dito yung workbook na gagamitin nyo, yung 21 Rules to Live By. And to register po, meron po tayong QR code dito na pwede nyo pong take a picture of it. Or kung mahirap naman, you can approach our volunteers at the back to help you with the registration. And yung mga topics din po na mga didiscuss dito, ayan po. These are some of the topics na i-discuss po dito. Number 1, God and our part in money matters. Number 2, setting goals and family planning. Then, meron din po silang budgeting, saving, investing, getting out of debt, women in the workplace, and many, many more. So kung kayo po ay nahihirapan mag-budget at kung kayo rin po ay nagtatanong saan po napupunta ang ating mga pera pagkatapos ng sweldo ay parang nawala na lang, this is a good time to attend para malaman po natin paano natin i-handle ating mga finances. Yan po. Hazel, matyaga. Janine, forbearance. Iris Sweet, my beloved. Yeah, and you? Lovely. Mami Darling, you're the best. Jube ay isang masipag na asawa, katrabaho at kaminis. Ann ay generous. Desiree is desirable. Si Michelle ay loving and genuine. Divine is lovable. Si Jinky ay maalaga. One word I can describe her so fast. My wife is Ava and she is lovely. And thank you for being a dedicated mother to us. Jen is compassionate. Vanessa, caring. Loida, passionate. Early, loving. Si Ems ay maalaga. Happy Mother's Day. That is nice life. My wife, Anne, is loving and caring. Mom, Mommy,
Mumay. Mommy. Mama. I call her mother. Mama. 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 I call my mom many names. The first one, Mommy as M-A-M-I. And next is Mumay. And next is Mother Shelter. Mommy. Mama. Mommy. Mommy. Mama. Mama. Yung sa dinidiscipline ako. At yung sa hinahag niya ako. Marunong siya magluto, tapos inaalagaan kami. Tapos maganda siya. Everyday care niya po sa Happy. Happy kami. My mother always tries to make me happy. What I love about my mom is always taking care of us and always loving us. Minamahal siya palagi, everyday. Loving. Mama. My mom takes care of me if I have any sick or if I have a sugar. Cooking me food and she cuddled me all the time. She took care of me until I was big and she loved me. My mom teaches me teaches me my homework. She hugs me and she kisses me and she protects me. She always cooks for us and she always plays with us and also reads the devotions when in the morning. Pinapayagan niya ako lumabas. Hardworking and caring. Na every time na kahit magalit siya, hindi niya ako tinitigilan mahalin. Kasama pati yung mga kapatid niya. She's very kind and caring. She's also very sweet. Namahal niya ako. Meron kaming masayang pamilya. What I love about her is like she's a Christian and she knows what I'm going through and she cares about me. Masipag siya, tsaka mabait. Alagaan ako. What else? And kind. She is supportive when I am joining my school activities. Hindi po siya nag-give up easily, tas caring po. She's hardworking, she's caring, and she makes time for me. All. Happy Mother's Day, Mom. Thank you. Happy Mother's Day. She's always taking care of me. Happy Mother's Day, Mama. Yeah. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mama. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mommy. Happy Mother's Day. 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 Happy Mother's Day, Ma. Happy Nanay's Day. Happy Mother's Day, Mama! Thank you for being a mother figure to all of us in Next Gen. Happy Mother's Day to all the mothers out there. Yan, good afternoon. Isa po sa gagawin natin ngayong tanghali is of course to worship God. And of course, ang pinaka-importante is to celebrate and honor our mothers. So, Happy Mother's Day! Ayan, so
Inayahan ko po ang lahat ng mga kababaihan na tumayo. Ayan. Lahat po, lahat ng mga nanay na tumayo. Sorry. Hindi ko kayo ni-chipera yung kababayan, but lahat ng mga nanay muna, para sa kanila to. Lahat ng mga mother, tumayo po. At soon to be mother, no? Ay tumayo din po kayo, yung soon to be mother. At of course, gusto nating i-include yung single blessedness, pero tinawag naman ng Panginoon maging spiritual mother. So marami siyang inalagaan ng mga member niya, small group. So tumayo rin po kayo. No, tumayo rin po kayo. Ayan. So mayroon po ang across at ang movement, mayroon pong ibibigay na gift sa inyo, something to remember. Ayan, sige, pamigay na po natin mga kids. Ayan, so Happy Mother's Day ngayon, kaya kung mapansin nyo po, pati yung mga ushers natin, ang gaganda. Palakpakan po naman natin sila din. Ayan, nagbihis po sila para sa Mother's Day lang. Ayan. Indeed, the motherhood is a beautiful calling, di ba? And we hope we can all encourage to honor our mothers on this special day. Alam niyo po, kung ano niyo po yung background ng Mother's Day, mayroon pong isang anak 90 years ago na gustong-gusto niya pong i-honor yung kanyang mother at gusto niyang i-honor ito publicly. Pero wala po siyang venue na so lagi niyang kinukulit yung Congress, yung US Congress, na sana magkaroon ng isang araw kung saan lahat ng mga anak at ay i-honor nila yung kanilang mother. So 90 years ago, si President Wilson po ng Amerika ay nagkaroon po sila ng batas na ang second Sunday of May ay lagi pong lagi pong i-celebrate ang Mother's Day. Kaya po tayo ngayon ay may Mother's Day. So, again, nais ko pong ipag-pray ang lahat ng mga mothers sa time na to. Let us bow our heads. But bago yan, fathers, can you please stand up and also greet your wife, Happy Mother's Day, and say to them, I love you as a mother. Yan. Oh yeah, kiss them, please. Wala na yatang pwedeng mag-appreciate ng ating mga mothers kung hindi ang importante yung kanilang mga husband. Yan. So, tabihan niyo po sila, pag-pray po natin sila, taas po natin ating kamay at i-bless po natin ang ating mga mothers. Father God, dear Lord, thank you for this day. We dedicate this, Lord, ang araw na to, ang hapon na to, Lord, to honor our mothers. Narito ngayon, Panginoon, godly mothers na nag-worship sa inyo at mga mothers din, Lord, na nag-online at mga mothers namin, Lord, na kahit hindi pa kilala ang Panginoon, but we honor them sapagkat we understand, Panginoon, yung blessing ng motherhood. At alam namin, Lord, hindi po ito basta-basta because we are grateful, Panginoon, sa lahat ng kanilang pagmamahal, lahat ng kanilang strength, lahat ng guidance, Lord, na binibigay nila sa amin hanggang kami lumaki at nagkaroon ng sariling pamilya. We honor you, Lord, for them. At higit sa lahat, Panginoon, sabi nga kanina ng mga bata, ang dami nilang binanggit na mga names sa kanilang tawag nila sa kanilang mother. But Lord, yes, hindi po kayang i-describe ng mga words lamang ang sacrifices ng mga mothers, Lord, sa buhay namin. Kaya, Panginoon, salamat po sa kanila. Salamat po sa ministry ng motherhood at sa dalangin namin, Father God, that you will continue, Lord, to give them wisdom, lalo-lalo na po yung may mga anak pa na maliliit, kung paano nila, Panginoon, i-guide ang kanilang mga anak. Lord, dalangin ko po na bigyan nyo sila ng discernment galing sa iyo at hindi galing sa mundo upang tunay po, Panginoon, na masubaybayan nila, kasama na lang kanilang husband, ang pagpapalaki, Panginoon, na ay may takot sa inyo ang kanilang mga anak. We also pray, Lord, yung mahanda nila yung mga pressures ng buhay. At mahirap, Panginoon, ang maging nanay, lalo na sa panahon ngayon. And we pray for them, Father God. Lord, ipakita niyo po yung presensya sa kanilang araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, yung mga mothers na hindi po namin kasama ngayon because hindi pa po nila kayo tinatanggap bilang Lord and Savior nila. Lord, actually, Panginoon, nandun po yung aming
compassion and desire, Panginoon, na makilala ka rin, Panginoon, ng mga mothers na ito. Sapagkat napakahalaga, Panginoon, ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pagsuko ng kanilang buhay, Lord. Bigyan nila ng opportunity, Father God, to hear your words. Marinig ang iyong mga salita, marinig ang gospel. At once na marinig nila, Panginoon, we pray that you will open their hearts, Father God, Lord, upang gawin kanilang Lord and Savior sa kanilang buhay. Lord, bless our mothers, bless them joy, peace, Panginoon, and love. And Lord, on this special day, have it, Lord, a meaningful day for them today. Thank you, Father God, and bless all our mothers. In Jesus' name we pray, amen and amen. God bless you all. So we will continue our series, and this is the last series because next week po, magsimula naman tayo ng panibagong series natin. We will start on the book of Malachi next week. But today, we will continue in our series of Loving God. And our anchor verse for loving God is Deuteronomy 6:5. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. So we should love more sa ating mga desires. Lahat ng ating gagawin, see to it that it is ang pinaka motive natin is loving the Lord. Loving the Lord. Lahat po ng ating, isuko po natin sa Panginoon lahat ng ating desire, ang situation natin, that we will continue to love the Lord no matter what. Sabi nga, with all our heart. Kahit na lugmok tayo, we'll continue to love the Lord, our soul, all, and our strength. So how do we love God more than our earthly desire? Kasi mayroon po tayong mga earthly desire. At sometimes, yung mga earthly desires po natin, sabi nga po dito, earthly desires are not necessarily long. Sapagkat ang desire po galing sa Diyos Yung you love travel, you love your family, you love money, for example, gusto mong maging mayaman para maayos lang. Hindi po yan masama lahat. Ang problema lang po, they can be more important to us than God. Di po ba? Doon na nagkakaproblema. Yung mga blessing, minsan nagpe-pray tayo ng blessing sa Panginoon. At pag sinasagot ng Panginoon, natatransfer yung ang ating isip, ang ating puso, doon na sa blessing at hindi na doon sa giver. Wala na doon sa Panginoon. Kaya mag-ingat po tayo because sometimes nagiging Diyos-Diyosan na po tayo. Nagiging Diyos-Diyosan na yung mga bagay na ito sa buhay natin. For example, ano po ba yung mga earthly desires natin na somehow nag-occupy po ng puso natin. Dito na natin binubuhos. Money. Career. Hindi na tayo makapag-worship sa Lord kasi 24/7 nagtatrabaho tayo. Or yung ating mga dreams. Yung ating parang gusto natin ito and somehow na-occupy yung ating puso sa mga pangarap na ito. And of course, comfort. Kaya minsan, sa totoo lang, marami pa rin sa atin nang hindi pa nag-face to face. Na nakakalungkot kasi sabi ng Panginoon, dapat hindi daw natin tigilan yung pag-encourage sa bawat isa para mag-worship sa Kanya corporately. Pero iba, nasa online pa rin kasi comfort, di ba? Mag-worship, pero may pagkain sa tabi, at may kape sa tabi. Sana, unahin po natin ang all our strength, hindi yung comfort. Future natin, relationship. At minsan ang pinaka ano pa natin, minsan kahit sa ating mga Kristiyano, is yung pamilya natin, nagiging Diyos-Diyosan na rin natin. Ito na rin nag-occupy sa atin. Minsan hindi tayo makakapag-worship sa Lord, hindi tayo makapag-D-group, hindi tayo makapag-quiet time. Kasi laging inuuna natin yung pamilya natin. At minsan di tayo magtataka kung bakit minsan pinapalo tayo ng Panginoon kasi, di ba? Kahit anong gawa natin, parang walang nangyayari. Kasi nauuna po sa puso natin, nag-occupy po ng buong oras natin ay yung ating pamilya. So ingat po tayo. Kaya sabi, an idol is whatever you look at and say in your heart of hearts, if I have that, kung meron lang ako niyan, then I'll feel my life has meaning. And then I know I have value. Then I'll feel significant and secure. Diba? Nandun na tayo sa mga bagay, sa mga tao, sa relationship. Nandun yung significant natin, nandun yung meaning ng buhay natin. At nandun yung value natin.
No? Pag wala siya, di ba? Talagang parang kulang. Kaya nga, there are many ways to describe that kind of relationship to something. But perhaps the best one is worship. Sabi natin last week, worship set us free. Pero ang problema ko, ang worship mo naman ay hindi yung Diyos. Hindi alipin ka. Hindi ka pa nakakulong ka pa rin. No? Nakakulong ka pa rin. So ingat po tayo, sino ba yung wino-worship natin? At paano ba natin malalaman na tayo ay may wino-worship na iba? First, time test. No? Tingnan natin, ano ba yung umuubos ng oras natin? Ano yung nagbibigay nawawalan tayo ng time sa Diyos at dito na lang tayo palagi? Social media ba? Ilang oras ka sa social media? Ang normal daw ngayon, 9 hours 9 hours daw na nakatutok ang mga tao sa Pilipinas, number 1 ng Pilipinas. 9 hours? Wow, grabe. Ilan ang oras niyo sa devotion sa Panginoon? Naaagaw pati yung 30 minutes, yung 15 minutes. Treasure. Saan napupunta ang ating mga material things, yung ating pera? Saan nauubos? Ba? Nakakapagbigay ba tayo sa Panginoon? Saan napupunta? No, na kay Lazada at saka na kay Shopee. Diba? Hindi tayo pag nakita natin, wow, bibilin ko yan. Response test. Pag nawala sa atin, paano tayo magre-react? Paano tayo magre-respond? Paano tayo tutugon? Pag nawala yon sa atin, pag kinuha sa atin, pag natanggal sa atin, pag nawalan tayo ng trabaho, di ba? Importante ba? Anong sa puso natin? No, nagagalit ba tayo? Anong response natin? Of course, ano yung mga bagay na hindi natin masurrender sa Panginoon? Relationship, comfort, career. Again, kayo po nakakaalam. Tayo po nakakaalam. So ano po yung message natin sa tanghaling ito? Love God, dedicate your best. Dedicate your best. So to dedicate our best is to protect our heart from lust, worries, and idols. No? So pag binigay mo lahat yan sa Panginoon, mawawala na po yung ating, ang puso natin doon sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng worries, idols, and lust. Alam niyo, kung sino po daw yung nagko-control, karamihan po, yung nagko-control ng puso natin, ay yung mga bagay na to. Sana po ay ang Panginoon. Kaya nga, tingnan niyo po, sa Genesis pa lang, sinimula na ng Panginoon na para matanggal po itong idolatry na ito sa puso natin, sa mga bagay sa buhay natin, sa mga blessings sa buhay natin, sinimulan po ng Panginoon, dito pa lang sa Genesis 4, sabi niya, yung best is ialay nyo sa akin, ibigay nyo sa akin. Yung una-una yung fruit, yung una-una yung ani, at yung pinakamaganda yung hayop, yun ang una nyo, pag nagkaanak, yung unang anak, ibigay nyo sa akin. Kaya sa part ni Abel, on this part, he brought all the firstlings of his flock and of their fat portion. No, so, kay Abel, alam niya, sinusunod niya, lahat na magaganda, lahat na mga walang kapansanan, magaganda mga hayop, yun yung sinasacrifice para sa Panginoon. Yun yung talagang kanyang sinasacrifice para sa Panginoon. And the Lord had regard for Abel and for his offering. So, tanggap na tanggap ng Panginoon. Kasi kitang-kita ng Panginoon na hindi wini-withheld ni Abel ang lahat ng pinakamaganda para sa Panginoon. And yet, in contrast, si Cain naman iba. No? Although si Cain ang kanyang ino-offer ay yung mga fruits, mga bunga ng kanyang ani. Pero ang problema, hindi naman yung magaganda. Yung mga tira-tira, kinakain niya muna o ginagamit niya muna or kung saan niya yung mga hindi na mapakinabangan, yun ang kanyang ino-offer. Kaya nagagalit ang Panginoon sa kanya. No? At siya ay dahil napatay niya si Abel sapagkat nagsiselos po siya dahil hindi tinatanggap ng Panginoon ang kanyang offer. At of course, kaya nga sa Proverbs, sinabi rin sa atin, honor the Lord with your wealth and from the first of your produce. Sabi niya, kung gusto mong mawala sa'yo na pagdating sa pera, para kang Diyos mo na yung pera, unahin mo na kagad ng Panginoon. Ang una mong sweldo, bigay mo na kagad sa Panginoon. Para hindi ka para mayroon ka pang ibibigay para sa akin sa susunod na naman na buwan, unahin mo na muna ako. Bakit? Kasi pag inuna mo ako, your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Ako magbibigay sa'yo ng panibagong ibibigay. Pag inuna mo ako ang magpupuno.
No? Napakalinaw. Ako ang magpupuno ng iyong sisidlan, at hindi lang yan, umaapaw para mayroon kang ibibigay uli. At lagi mo akong unahin. And Corinthians, whenever then you eat or drink, or whatever you do all to the glory of God. So again, ano yung title message natin? Love God, dedicate your best. At ito po yung outline natin. Be in God's presence, earnestly seek the Lord, surrender your desires, trust His character. Number 1, be in God's presence. At we can't dedicate something important to us to someone we don't know. So, pag nag-usapan natin ng dedicate o yung paghahandog, hindi tayo maghahandog ng isang bagay sa isang tao na hindi natin kilala. Of course. No? Doon lang tayo maghahandog sa kakilala natin, kung saan pinagkakatiwalaan natin. At yan ang Panginoon. Kaya dito po sa Book of 1 Samuel, pag-usapan po natin yung pinaka-payos, pinaka-religyoso, at pinaka-magandang modelo pagdating sa motherhood, si Hannah. So ano po ba yung kwento niya since Mother's Day ngayon? So titingnan po natin ang kwento ni Hannah. Now there was a certain man from Ramathaim, Sophim, from the hill country of Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jerome, and the son of Eliho, and the son of To, and the son of Job, and an Ephraimite. So, taga Ephraim sila, no, so, he had 2 wives. The name of one was Hannah, and the name of the other is Penina. And Penina had children, but Hannah had no children. So makita po natin, again, siguro maano natin, Pastor, bakit 2 asawa? No? Alam niyo po, nung nung Old Testament, ay talagang, lalo na po sa time na to, no? Sa time ng nila Hannah, ay ito po yung time na talagang grabe yung rebelde ng mga Hudyo sa Panginoon. At sa Book of Judges, kung mapansin nyo, walang leader. No? At ang Panginoon ay nagtatalaga lang paminsan-minsan. Sila ay, dahil sa kanilang kasalanan, ay nire-reject sila ng Panginoon na tinatanggalan sila ng leader. So kanya-kanya sila. Kaya pagdating po sa pag-aasawa, malinaw naman sabi ni Lord sa Genesis, no? A husband and wife, isa lang dapat maging asawa. But dahil nga wala naman sila sinusundan na moral model, ay karamihan po, marami po, polygamous po ang kalakaran ng mga tao. At dito po makita natin, again, dinedescribe lang po dinedescribe lang natin, hindi tayo nagpiprescribe. 2 po, every time na bumasa kayo ng verse, tingnan nyo muna. Ano ba yung verse na yan? Dinedescribe Kinikwento lang ni Lord kung ano nangyari. Hindi niya piniprescribe. No, hindi niya piniprescribe na 2 maging asawa natin. No, sapagkat alam naman natin na katulad ng kwento na to, every time mayroong 2 asawa, ang gulo. But yan po yung kultura ng mga Old Testament, sa Old Testament po ng mga tao. But ang una niyang asawa, si Hannah. No? At ang pangalawang asawa ay si Penina. At kung mapansin nyo dito sa kwento nito, parang lumalabas dahil si Hannah ay walang anak, ay nag-asawa muli, no? Si Elkanah. Bakit siya nag-asawa muli? Isa po sa pinaka-importanting kultura din noon is yung kung lalaki ka at medyo mayroon kang maraming ari-arian, ang importante, saan mo ipamamana ang iyong mga anak. So, minsan, yung struggle ng mag-asawa is kung yung unang wife ay walang anak. At iniisip, paano itong mga lahat ng inipong ko? Saan mapupunta ito? Kaya minsan, ang mga ibang lalaki ay nag-turn into another wife, no? Sila ay nag-aasawa muli para lang magkaroon ng anak. Kaya napaka-importante po yung anak sa time na yon. Sapagkat doon po nila ipapamana ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Kaya maybe, hindi naman natin kung bakit 2 asawa, but makita po natin dito na yung pangalawang asawa ay mayroong anak. Ayan, so, tuloy natin. Now this man would go up to the city yearly to worship and sacrifice to the Lord of hosts in Silo. And the 2 sons of Eli, Hophni and Phinehas, were priests to the Lord there. So, makita natin ito, walang perfect. Pero napakagandang, but this is good, no? Napakagandang relationship. Bakit? Yung lalaki ay worshiper ng Panginoon. No? Siya ay
kahit hindi sa perfect, wala namang perfect. No? Sa atin, walang perfect na husband. Pero para sa mga singles, please, ang pinaka-importante, sana kung mayroon maghanap man kayo ng Mr. Right sa buhay nyo, yung mayroong takot sa Diyos. No, hindi siya perfect, pero kung mapansin nyo, napaka-importante po nung pananampalataya ni Helcana sa kanyang pamilya. No, at ito ay, si Helcana po ay worship the Lord yearly. No, taon-taon. Kasi pag pumunta po sila sa temple, once a year lang. Hindi naman katulad sa atin every Sunday. No, once a year lang sila kumbaga sa kahit doon sa kalakaran na yon, doon sa time ni Hannah at saka ni Elkanah, na parang walang Diyos yung mga tao, and yet itong si Elkanah, nagwo-worship sa Panginoon. Consistent po siya, worshipper po siya ng Panginoon. At yearly, siya po ay nagwo-worship. At hindi lang po yun, kasama po niya ang kanyang pamilya. Nakasama po niya ang pamilya niya. Then one day came to Elkanah sacrifice. So every time po na mag-sacrifice siya, pupunta po siya sa silo at mag-sacrifice sa Panginoon, ay ang style po ng sacrifice doon is pag pinapatay po yung hayop, ay yung kapiraso lang po, yung mga matataba at yung mga magandang parte ng hayop, ang binaburn, no, sinusunog sa templo. Tapos yung iba po binibigay sa priest. Tapos yung iba po inuuwi nyo na. No? Inuuwi nyo na. So bago po sila uwi, doon pa lang po hinahati-hati na. So doon pa pagkatapos ng pagkatay, ay binibigyan po ng part yung second wife, si Penina and his wife, at ang kanyang mga anak. But to Hannah, binibigyan siya ni Elkanah ng double portion. Na dalawa po. No? Because, dahil he loved Hannah, but the Lord had closed her womb. So makita po natin, napakagandang model din po, no? Na yung hindi lamang po worshiper, yung husband at yung pamilya. Kaya alam niyo po, lagi nating siguro magtataka kayo, bakit ba laging nire-remind ng CCF na talagang yung mapapangasawa natin, yung partner natin sa buhay, ay pareho tayo ng pananampalataya. Siguro hindi na naman dapat natin yan i-memorize. Napaka-importante po sapagkat, alam niyo po, buti na lang, ako kasi noon, hindi po ako Christian. Pero si Mrs. Christian na. Kailan sa sobrang cute ko, na in love siya sa akin, kahit hindi ako Christian. No? At nung napag-asawa na po kami, nawala po yung kanyang pananampalataya. Hindi naman siya nawala ang pananampalataya. Hindi na po siya nagsisimba. Dati po, nasa choir siya, kumakanta siya, hindi na po siya nagsisimba. No, doon po siya nagsisimba kung saan ako nagsisimba. Ang problema, hindi naman ako nagsisimba. Kaya wala kami simbahan. No, pagano po ako Pero yun yung praise God, buti na lang, no? At siguro sa kapanalangin niya rin sa akin, kahit sa bahay nanalangin siya, na mabuksan ang puso ko. At God is good, no? Sapagkat nabuksan ko. Ngayon, nung born again na po ako, sama ko na yung pamilya ko. Pero nung siya, hindi. Walang effect. Kaya napakahalaga po, again, mga singles, importante po yung lalaki na pipiliin nyo. May takot sa Diyos. Hindi po kayo magkakamali, basta may takot sa Diyos. Pag may takot po sa Diyos, ang Diyos na bahala dyan. Importante po, sumusunod tayo. Next. So, here rival, ito, sabi niya, so mayroon siyang karibal, ang hirap nun, nasa bahay ka, tapos nandun yung karibal mo. Di ba? However, would provoke her bitterly. So, every time po na nandun sila nagsasamba, nagwo-worship po, ay lagi pong ini-insulto, no, ni Penina, yung second wife, si Hannah, no, year after year. So ang lagi pong is because the Lord had closed her womb. So parang sinasabi, wala ka, punta ka ng punta dito, di ba? Hindi ka naman binibless ni Lord, hindi ka nagkakaanak. So di ba, masakit na yung may karibal ka sa bahay, masakit pa yung ini-insulto ka dahil wala kang anak. Parang kumbaga sa worthless ka, wala kang silbi. No? Hindi ka binibless ni Lord. Kasi nung time na yon, sa totoo lang, nung araw, isa po sa mga tangible na binibless ka ni Lord is yung mabigyan ka ng anak. No? Mabigyan ka ng anak. So, nawawala po yung ating ayan.
Kaya nga sabi nito, if you don't learn how to love God more than our desires, the pressures of the world will push us into idolatry. Anong example? Di ba? Pag hindi po natin na minamahal ng Diyos, kaysa dun sa, inuuna ng Diyos kaysa dun sa desire natin, malamang na malamang hindi, madadala ka ng pressure ng mundong ito. Ano yung, for example, singles. Di ba? Tuwing magpa-party, sasabihin, uy, lagpas ka na ng kalendaryo. Di ba? Saan na yung asawa mo? Di ba? Tapos pag nag-gather yung mga kamag-anak, wala ka pang apo? Anong nangyari sa anak ko? Di ba? Minsan, di ba, sa sobrang pressure, sige na nga, kahit sino na lang nga, asawahin ko na, baka next year, wala na masabi kayo sa akin. Di ba? But, so ito, parang, naalala ko tuloy si Sarah, sa pressure na magkaroon siya ng anak, na magkaroon ng tagapagmana at ibibless ng Panginoon. Di ba sa sobrang pressure, sabi niya, baka hindi ako, baka si Hagar. O sige na, sipingin mo na lang yung aking maidservant. Baka dyan naman na ibibless tayo ni Lord. Di ba, minsan gagawa ka ng paraan sa sobrang pressure. So, ingat po tayo. Kasi minsan yung desire mo sa puso mo ay pupunta ka doon sa isang senaryo na, di ba, magko-compromise ka na. At so ingat po tayo. Sa atin din mga Christian. Ngayon po Kristiyano na tayo. Noon po ako, aminin ko sa inyo, part ako na nagkukutya din sa mga singles na wala pang asawa, lalo na pag may edad na sila. Pero alam natin na naging Kristiyano tayo, mayroon pong blessed singleness. Mayroon pong gift si Lord sa mga singles, na mayroon talaga siyang binibless na mga singles na talagang wala yung desire nila sa pag-aasawa. At they are blessed with that. No? So, importante po yan. Pero nung araw, siyempre natin alam, nung hindi pa tayo Kristiyano, natin alam. Pero malinaw, no, na mayroon pong binibless ang Panginoon na para lang po sa mga taong is a blessed singleness. So, wag din po tayong maging dahilan para ma-pressure po ang ating mga singles para mag-asawa, kahit sino na lang. Okay? Then Elkanah, her husband, said to her, Hannah, why do you weep? And why do you not eat? And why is your heart sad? Di ba? Di ba? Sino ba namang hindi malulungkot? Di ba na may karibal ka na nga, iniinsulto ka pa, then nakita mo, hindi ka pa parang, Lord, hindi mo ako binibless. So, ibig sabihin, hindi ba ako karapat-dapat sa'yo? Pwede mong isipin di ba? Nandun lahat, naglalaro lahat sa puso mo. Naglalaro, ano ba ako parang, ito na lang ba? Ganito na ba lang palagi? Of course, no, sabi naman ng husband niya, I am not better than you, than the tensions. Hindi ba ako, di ba? Hindi ba ako, okay na ako sa'yo kaysa sa anak? No, parang, nandito naman ako sa tabi mo Alam mo, minsan, hindi natin naintindihan yung struggles sapagkat ng mga kababaihan na may asawa pero walang anak, hindi nagkakaanak. Grabe po ang struggle. Kasi, nandun yung ito yung, alam mo yung pag kinreate ka ng Panginoon, meron kang purpose. Ang purpose ng isang babae is magkaanak. No? Kung may asawa siya, no? Ay, yan ang purpose po Pag nagkaroon ng asawa, yung isip mo, di ba, piniprepare mo na, kaya nga sa atin, pag mayroon tayong mga anak, di ba, first quarter pa lang nagpubuntis, di ba, kompleto na yan, may mga damit na, excited ka na No, excited ka na magkaroon ka ng anak. So so minsan tayo mga lalaki, hindi natin naintindihan yung feeling. Pero sobrang bigat, no? Sobrang bigat. At kaya lang, iniisip ko rin, may mga kababaihan din naman na walang pakundangan, baliwala lang sa kanila. Lalo na ngayon, lalo na sa Amerika. Kasi sa Amerika, lahat yata ng kanto, parang 7-Eleven, mayroong abortion clinic. Di po ba? Millions na mga bata ang ina-abort every year. Kaya nga sabi ko, Lord, no? At yan ang maraming mga scholars ang sabi na itong ginagawa ng Amerika ng mga nanay sa Amerika na, 'di ba? Pag ayaw nila, 'di ba? Ay anytime pumunta lang sila sa kanto, pwede na sila magpa-abort. Sisingilin din sila ng Panginoon. 'Yan ang mag-implode sa kanila, no? Pero at minsan naman, hindi naman sa Amerika lang din. Minsan may mga wife din ngayon na out of minsan selfishness. Teka muna, hindi mo na ako magkakaanak kasi marami pa akong pangarap. I mean, isipin nyo uli. No, ano ba yung desire ng Lord sa inyo?
Ano ba yung desire? Pero siyempre, yung heart natin nandun naman sa mga future mothers na hanggang ngayon, kahit anong gawin nila, wala talaga. No, wala. So, wait for the Lord. Wait for the Lord. So, again, earnestly seek the Lord. A personal and genuine encounter with God gives us the courage to come before Him. Kung kilala natin personally, ang Panginoon, at yung genuine ng ating pagka-born again, no? Hindi tayo we have the courage. Lahat ng ating we have the courage na pumunta sa Panginoon kaysa sa iba, no? Kaysa sa mag-isip ng mga bagay para lang makuha natin yung gusto natin. Then Hannah rose eating in this. So after na siya ay makomfort ng kanyang asawa, now siya po ay nag-pray. So ang takbuhan po niya ang Panginoon. Kagandahan kay Hannah, sabi sa Old Testament, sabi ng mga scholar, si Hannah daw yung isa sa mga pious na women. Ibig sabihin yung napaka-devoted sa Panginoon. At nakita ko yung kanyang devotion, dahil po yung kanyang husband, devoted din. Kaya napaka-importante po yung connect Di ba? Bakit siya devoted? Kasi sumusunod lang naman siya Sumusunod lang siya sa husband niya kasi yung husband niya laging devoted sa Lord. So siya rin devoted sa Panginoon. Kaya alam niya kung sino ang takbuhan niya. So siya po ay pumunta sa temple. Hindi naman temple na malaki, but yung unang-unang temple sa Silo. By the doorpost, the temple of the Lord, greatly distressed, prayed to the Lord and wept bitterly. Binuhos niya po, binuhos niya sa Panginoon ang kanyang pangangailangan, ang kanyang nararamdaman niya at ang takbuhan niya talaga ang Panginoon, Hindi ibang tao o hindi ibang diskarte, kung hindi ang takbuhan niya ang Panginoon. Hindi siya kayang hindi siya kayang anuhin basta-basta ng kanyang asawa i-comfort, At alam niya na ang Panginoon lang pwedeng bigay ng kanyang mga needs spiritually. Dedicating our best to the Lord also means seeking His will. Alam natin na meron tayong mga desires, pero alam din natin ano ba yung will ng Panginoon? Ano ba yung will niya sa buhay natin? At ano ang nais niya na mangyari? So napaka-importante po 'yan bago po tayo mag-dedicate ng ating mga sarili o yung best natin sa Panginoon, siguraduhin na natin na ito'y nakaangkla din sa kanyang kalooban. Nakaangkla sa kanyang kalooban. Now it came about that she continued praying before the Lord, and Eli was watching her mouth. And as for Hannah, he was speaking in her heart, only her lips were moving. So nakikita ni Eli na nagpipray si Hannah, pero walang lumalabas na boses sa kanyang bibig. But her voice was not heard. So Eli thought that she was drunk. Akala ni Eli, dahil magkatabi sila at nagpipray si Hannah, ang buka ng kanyang bibig, pero walang lumalabas. Pero grabe yung parang hagulhol at ang iyak niya. So sakala niya, sabi niya, lasing yata itong babaeng ito. So, then Eli said to her, how long will you make yourself drunk? Hanggang kailan ka matitigil sa paglalasing? And put away the wine from you. Akala niya si Hannah lasing kasi may maraming sinasabi pero walang lumalabas sa bibig. Sabi ni John Bunyan, in prayer, it is better to have a heart without words than words without a heart. Minsan mananalangin pa tayo Pero minsan yung panalangin natin, wala lang, kailangan manalangin Or wala sa Actually, pag minsan, kung tatanungin mo, ano yung pinanalangin mo kanina? Nakalimutan ko na. Pag nakakalimutan na po natin yung pinapanalangin natin, kasi wala yan sa puso. Alam mo nyo, minsan, sabi ng isang author, alam mo minsan kaya bakit hindi sinasagot ng Panginoon yung panalangin natin? Kasi wala sa puso Puro lang sa bibig, pero hindi ka talaga sincere sa iyong pinagpipray. Kaya importante po, kahit walang words, ang importante po, may puso. So reminder lang po sa atin. At reminder din, mayroon tayong prayer meeting tuwing Thursday. So kung nais nyo rin po na samahan kami corporately sa ating prayer. Pag may time kayo, makabalik kayo dito ng 7 o'clock from the office, join po kayo sa amin. 1 hour lang naman po yan. Sama-sama po tayong manalangin. Alam niyo po, marami na po kaming mga answered prayer na somehow ina-evaluate. Natutuwa po kami ng ating prayer night. At alam mo, tayo lang sa South Luzon yata ang nag-face-to-face. Karamihan online. Pero napakaganda po ng ating face-to-face
prayer night. So, Thursday po, 7 p.m. Anyway, Hannah replied, "No, my Lord, I am a woman of oppressed in spirit. No, I have drunk neither wine nor strong drink." Hindi pa ako naglalasing, wala pa ako. "But I have poured out my soul before the Lord." Kung ano po yung nakikita niyo na ginagawa ko, binubuhos ko lang po ang lahat ng sa puso ko sa Panginoon. So do not consider your maidservant as woman, worthless woman. Huwag niyo po akong na parang baliwala o yung walang pakinabang na babae o lasengga. No? For I have spoken until out of my great concern and provocation. Kaya po ako nanalangin kasi, diba, grabe na yung sa heart ko no? Talagang hindi ko na makayanan yung provocation sa akin, lagi ako iniinsulto. But yung iisipin na, Lord, hindi mo ba ako binibless? Hindi mo ba ako, wala ba akong, worthless ba ako sa'yo? Kasi hindi mo ako binibigyan ng anak. Yun kasi, again, nung unang panahon yun ang yun ang iniisip nila, na pag wala kang anak, ay parang worthless ka, childless ka. So parang you dishonored by God. Parang hindi ka napansin ng Diyos. Yan yung pinakamagandang term din. Kasi wala kang anak. Again, noong araw yon. Noong hindi pa nila na minsan, sa atin ngayon, alam naman natin, no, na mayroon palang mga scientific evidence minsan na bakit hindi ka nabubuntis. Pero noong araw kasi wala pa naman yun. So sa kanila, more on spiritual yon. So, okay. Then Eli answered, "Go in peace." So binless po siya ni Eli. No? Binless po siya ni Eli. "And may God of Israel grant your petition that you have asked Him." So nung narinig ni Eli, sabi niya, "Binibless kita, sana pagpalain ka at i-grant sa iyo ng God of Israel ang iyong mga hiniling." And she said, "Let your maidservant find favor in your sight." So the woman went her way and ate, and fear was no longer. So nakakatuwa, no? Ang salita ng Diyos, ang laging nagko-comfort po sa atin. No? Nagko-comfort po sa atin. Alam mo, sabi sa Matthew 6:31, bakit kailangan nating isik ang Panginoon, earnestly seeking the... Malinaw Reminder sa atin ng Panginoon Jesus Christ mismo. Do not worry. No? Na mga bagay-bagay, saying, ano ba yung kakainin ko? No? Unahin ko muna, ano ba yung iinumin ko? Ano ba yung isusot ng pamilya ko? Iyan mo nang inuuna ko. Sabi ng Panginoon, alam nyo, for the Gentiles eagerly seek these things. So, the Gentiles, yung mga walang Diyos, yan na talagang inuuna. Ano isusuot, damit, no? Lahat ng pangangailangan, material na pangangailangan. Lahat ng mga Gentiles, lahat ng mga hindi kilalang Panginoon. Yan ang inuuna. Pero, for your Heavenly Father, knows that. Alam na ng Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan. Hindi ka pa nagsasabi, hindi ka pa nagpe-pray. Alam ng Panginoon ang inyong pangangailangan. At alam niya na kailangan mo to lahat. Alam niya. Kaya anong payo ni Jesus Christ? But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. Sabi niya, unahin mo muna ang kingdom ng Panginoon. Kung ano yung, pag sabi natin kingdom ng Panginoon, ang gawain ng Panginoon dito sa lupa. Anong gawain niya? At lahat ng inuutos niya sa iyo, righteousness. Sundin mo muna. At lahat ng mga bagay, all these things, ay yung all these things, yung kanina, yung wino-worry mo, lahat ng mga bagay na to will be added to you. Ibibigay niya sa iyo. No, malinaw. Example, di ba minsan meron tayong business, no? Kailangan natin magbukas ng Sunday. Pastor, kailangan ko magbukas ng Sunday kasi laki din ang kita ng Sunday kasi ganit. Di ba? Sabi ng Panginoon, hindi mo ba kilala ang Diyos? Na kaya niyang ibigay ang benta mo ng Sunday sa Monday, Tuesday, Thursday, Friday. Lahat na kailangan mo, kita mo sa Sunday, ibibigay niya sa yan. Ang sinasabi niya lang, unahin mo ako, kasi first day ng week is Sunday, di po ba? Unahin mo ako, at lahat yon ibibigay ko sa iyo. Amen po ba? Again, very minded po. Sabi, di ba? Kaya ganun din ang ano ni Hannah. Seek first the kingdom of God. Unahin natin ang Panginoon. Lahat ng mga wino-worry mo, ako bahala dyan. Kasi hindi mo pa sinasabi, alam ko na lahat yan na kailangan mo yan. Alam ko lahat yan. Surrender your desires. Now, she made a vow and said, Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your maidservant and remember me, and not to forget your maidservant,
but will give your maidservant a son. So malinaw, no? Na sabi niya, Lord, sana, yung prayer niya, huwag niyo akong kalimutan. No? Huwag niyo akong kalimutan. Do not forget. At laging mo akong alalahanin. Of course, hindi naman natin sinasabi na makalimutin ng Diyos o nakakalimutan ng Diyos. Ito lang ay sa panahon mo. Sa tamang panahon mo, Lord. No? Na huwag mo akong kalimutan. And bibigyan mo po ako ng son. So, malinaw na ang kanyang hinihiling ay lalaki. Alam mo, nung araw, dahil po sa ang Misaya ay lalaki. Yung i-anticipate ng mga Hudyo na mayroong isang Misaya, lalaki. So, lahat ng mga kababaihan, ang gusto nila unang maging anak nila ay lalaki. Kasi malay mo, ito yung Misaya, ito yung magiging Misaya, tagapagligtas ng Israel. So, lahat sila. Kaya nga, si Mary, yan din yung prayer niya, no? Na ginamit siya ng Panginoon para sa Misaya. So, kaya minsan, hindi maiwasan na lahat ng mga kababaihan, ang kanilang unang ay anak na lalaki. Pero sabi niya, pag binigyan niyo po ako ng anak, yung iniling ko, binigyan niyo ako ng anak, ano Lord ang gagawin ko? Ibabalik ko sa'yo. I will give him to the Lord all the days of his life. Wow. Parang sinasabi, Lord, remember me. Do not forget na, Panginoon, sagutin mo lang yung prayer ko. At least kung sinagot mo, alam ko na mahal mo pa rin ako. Kasi yun yung, yun yung kanilang pag wala silang anak, somehow parang baka hindi sila binibless ng Pinoy. Pero Lord, pag binigay mo sa akin yan, yung desire ko na pag binigay ko, ibabalik ko sa'yo. Ibabalik ko. At hindi lang ibabalik na babawiin din. Kasi ang dedication sa nung time na yon, pag nag-dedicate ka ng anak, ay merong kapalit. Sabi ng Panginoon sa Old Testament, lahat ng firstborn sa Kanya, firstborn na lalaki Kanya. Firstborn na mga hayop Kanya. So yun ang, pag mga hayop, i-dedicate ka agad nila yan, firstborn na lalaki. Pero pag tao, i-dedicate mo sa Panginoon, pero babawiin mo siya, in a sense na papalitan mo. No, papalitan mo ng handog. I-dedicate mo muna siya, Lord, itong anak na to, kaya yung ginagawa natin sa dedication eh. No? Lord, sa iyo itong batang ito, ikaw may-ari nito, taga-pangalaga lang ako, sa iyo po ito. Pero sa Old Testament, pag binawi nila uli, papalitan mo dapat ng handog. Ayan. Pero ito si Hannah, baliktad. Sabi niya, wala nang bawian. Ibibigay ko at buong buhay niya sa iyo na. At hindi lang yon. I will see to it na maging Nazarene siya. No? Ibig sabihin, Nazarite, yung holy before God o separated no, para sa Panginoon. So ibang klase si Hannah. Sa atin kasi, wow, Lord, thank you, yung design, di ba? Wala nang bawian, di ba? Wala na. Kay Hannah, baliktad. No? Mapatunayan mo lang parang sinasabi niya, mapatunayan lang Panginoon sa akin na hindi ako worthless at mahal mo ako. At pag mangyayari yan, pag binigyan mo ako ng anak, Panginoon, babalik ko siya sa iyo. Babalik ko siya sa iyo. At hindi ko na siya babawiin. Then they arose early in the morning, worshiped before the Lord, returned again to their house in Ramah, and Elkanah had sexual relation with his wife, and the Lord remembered her. No? And came a due time. No? Due time, sa tamang panahon ng Diyos. Sa atin ngayon, due date. Due date. No? Due date ng panganganak. And due time, after Hannah had conceived that she gave birth to a son, she named him Samuel. No? Because the Lord answers. Meaning the Lord answers because I have asked him of the Lord. So yung pangalan ni Samuel, no? Yung kay Hannah naman, Grace, no? Hannah is Grace, but nakalimutan ko. But, so Samuel, because the Lord answered. And so, then naman Elkanah went up to his household to offer the Lord. So yearly, habang nagbubuntis si Hannah, ay yearly, lagi pa rin sila consistent. Again, malinaw no, na kung bakit payos or religyoso ni Hannah dahil sa kanyang asawa napaka-religyoso, no, for the Lord. And pay his vow. Mapansin niyo ba na yung vow, ang nag-vow si Hannah, pero yung nag-maintain ng vow na yon every year si Elkanah. So ibig sabihin, 100%
na-agree si Elkanah na yung kanilang anak ay ibibigay nila sa Panginoon. No? Ibibigay nila sa Panginoon. And so sabi ni Hannah, sabi niya, hindi mo na ako sasama. For he said to her, I will not go up until the child is weaned. So, ibig sabihin, hanggang sumususo pa yung anak sa akin, hindi mo na ako aakyat. And then I will bring him. So pagkatapos, that he may appear before the Lord and stay there forever. Kasi pagkatapos niya hindi na siya naggagata sa akin, at pwede na siyang kumain, pwede na natin siyang iwanan at ibigay sa Panginoon. Wow. Of course, hindi natin alam kung papaano inalagaan ni Eli, kasi marami namang mga kababaihan doon sa temple. So maybe isa yan sa mga nag-aalaga doon kay Samuel. So Elkanah and her husband said to her, do what seems best for you. Sige, sabi niya, no? Agree. Sabi niya, kung anong gusto mong gawin, go ahead. Sabi niya, remain until you have weaned him and only may the Lord confirm. So, pero sabi niya, pinapanalangin ko na lahat ng sinabi mo sa Panginoon, tutuparin mo. Sabi niya nire-remind niya yung kanyang asawa. Siguraduhin mo lang, no, na lahat ng pinangako mo sa Panginoon, tutuparin mo. So the women remained and nursed her son until she weaned him. So hanggang sa matanggal na yung gagatas niya sa kanyang mother. Alam niyo po, kung mapansin niyo sa kay Hannah, ano yung temptation kay Hannah? Dito sa time na to, sabi nila yung pagpapagatas doon sa bata, sa nanay, 1 to 5 years old. No, sa time nila. Bakit matagal? Sa atin, mga 3 taon lang. Bakit matagal? Nung sa kanila, wala pa mga mineral water. Wala pong, ang tubig po nila ay somehow, hindi siya, maraming virus, ika nga, o ano man tawag dyan. At karamihan, nilalagyan pa nila ng wine ang tubig para matanggal yung impurities doon, yung mga bakterya. Pag hindi mo inano sa'yo at nagsimula ka ng mag-ano sa bata, hindi kaya ng bata na lagi na lang yung kanyang tubig mayroong wine. So mas maganda kung lagi siya at least hanggang 5 years old ano sa sayo. No, nagagatas ang bata sa nanay. Kaya medyo matagal sa time nila. Sa atin kasi ngayon may mga formula na, no, may mga alternatives na, pero nung araw wala. Kaya medyo matagal. So somehow 1 to 5 years old na kay Hannah pa si Samuel. Ano ang temptation? Diba? Ang temptation, pag napamahal mo na kay Samuel, di ba? Baka hindi mo na ibigay. Tama ba? Kaya pinag-pray siya niya, sana tuparin mo ang iyong pinangako sa Panginoon. Kasi may tendency na, naalala ko lang yung aso namin nung nanganak. Sabi naman, pag nanganak yan, nung nabuntis, pag nanganak yan, pamimigay nyo yan, ha? Tapos, siyempre, nalagaan mo na namin. Ba? 3 buwan, 4 na buwan. O pamigay nyo na yan. Hindi na, napamahal na sa atin. Kaya dumami tuloy yung aso namin, 7 na ngayon. Kasi yung aso pa lang yun, ha? Yan, ano pa yung anak? Di ba? Ano pa yung anak? So, kaya alam mo yung pressure ng isang ina, paano ko ba to? Kung hindi mo kilala ang Panginoon, talagang pwede mo sabihin na hindi ka mo tutuparin. Siguro naman, binigay na tulad sa akin, siguro, nais siya naman talaga na maging masaya ko, ito lang naman ang isang binigay niya. Siguro maintindihan naman ni Lord yan. Diba? Iyan ang, pero si Hannah po hindi. Talagang, sabi niya, pangako niya, Lord, pag nalaman ko lang na binibless mo ako dahil binigyan mo ako ng anak, ibibigay ko sa iyo ang anak ko. So, siyempre, hindi niya pa kung magbubuntis pa siya uli. Di ba? Hindi pa natin alam. Wala pa sa yun. Malay mo, yun lang yung isa. Pero malinaw na sa kanya, sabi ng Panginoon, remind tayo, marami kayong pangako sa Panginoon. Sa totoo lang. Tandaan niyo yung mga pangako niyo sa Lord. Kasi sabi ng Panginoon, huwag na huwag kayong mangako sa Kanya na hindi niyo tutuparin. Kaya nga sabi niya, di ba, say your yes, yes, and no, no. No, huwag ka na mag-pex man, Lord, pag nakapagtrabaho ako, magta-tithes ako. O hanggang ngayon, hindi ka pa nakapaghulog. Kaya nga sabi ng Panginoon, pag Kristiyano ka, pag nagpangako ka, tuparin mo. Tuparin mo. Then said, oh my Lord. So umakyat na, tapos na. So 5 years old na, pwede nang kumain. As your soul lives by, pumunta siya. Sabi niya, niremind niya si Eli. Sabi niya, oh my Lord, as your soul lives, my Lord, I am the woman who stood there beside you
praying to the Lord. Naalala mo ba ako, Eli? Ako yung 5 years ago, ako yung katabi mo, sinabihan mo ako na parang lasing kasi nagpe-pray ako pero walang lumalabas sa bibig ko. Ako yung binless mo. Sabi niya, ngayon, for this boy I prayed. Ito yung pinag-pray ko. And the Lord has given me a petition which asked Him. So I have also dedicated him to the Lord. No, nangako sa kanya ngayon, tinutupad ko. As long as he lives, he is dedicated to the Lord. And he worshiped the Lord there. Wow. Napaka good model ng isang honest at worshipful at kilala ang Diyos ni Hannah. So malinaw kung sino ang si Hannah. Alam mo, sabi nga, even if God doesn't grant us our prayers, kung di man sinagot ng prayer, His best is always to be better than our desires. Ano ibig sabihin nito? Pag ang Panginoon hindi sinagot yung ating prayer, ibig sabihin nun, sabi ng Panginoon, hindi nakakabuti yan sa'yo. Kaya yung no ko, makakabuti sa'yo. Amen po ba? Kasi hindi na panalangin natin. Kasi na, Lord, ba't di mo pinapanalangin? Hindi mo sinasagot ang panalangin ko, matagal ko na pinapanalangin ko. Hindi yan ang kalooban ko sa'yo. Mayroon ako mas magandang ibibigay sa'yo. Kaya minsan, no, yung hindi pag-grant sa atin ng Lord, sa ating mga prayer request, yan po yung best sa atin. Trust His character. Malinaw kay Hannah kung sino ang Diyos niya. Malinaw kung kilalang-kilala niya ang kanyang Diyos. No, kaya niyang ibigay ang kanyang anak. Kaya nga sabi niya, when we surrender, we don't usually see right away what God is going to do. Di ba? Pag sinurrender natin, hindi mo kahit agad, Lord. Surrender ko to, pero siguro i-bless mo naman ako. Wala eh. Minsan hindi mo kagad makikita. O Lord, pag sinuko ko to sa'yo, siguro magiging masaya ako. Minsan hindi kagad eh. Hindi mo kagad makita. Long term. That is why we need to trust God who is, He says. Ang importante, sino ba yung Diyos na sinusurrenderan ng ating mga desires, ng ating mga wants? Kasi siya ang nakakaalam. Kung hindi pa niya pinapakita ngayon ang kanyang sagot, di ba? Pero we should trust Him sapagkat malinaw, no, kung sino siya. No, hindi siya nagbabago ang kanyang pangako sa atin, lahat ng gagawin niya sa atin para sa kabutihan natin. So, tingnan niyo po yung prayer ni Hannah. Sabi niya, there is no one holy like the Lord. So ito yung prayer niya, ito yung binabanggit niya habang nagpe-pray siya doon sa temple na hindi naririnig niya. But ito yung kanyang sinabi, no? And there is no one besides you. Sabi niya, no one is holy like the Lord. Maraming Diyos-Diyosan. Pero wala nang iba na mas holy, no, sa ating Panginoon. Pag sinabi natin holy, dito nakasalalay ang lahat ng attributes ng Panginoon. God is love. Bakit? Because He is holy. Love is just because He is holy. Love is merciful because He is holy. God is loving because He is holy. Nakaangkla lahat. Ito yung pwede nating panghawakan. Because, kaya kung mapansin nyo, sa kanta ng mga angels sa langit, di ba? Hindi naman nila kinakanta na, God is loving, di ba? Anong kanta nila? Holy, holy, holy. Diba? Kasi yun yung pinaka-essence ng attributes ng Panginoon, yung kanyang holiness eh. At sabi nga, there's no one besides you, wala na. No, kahit ano sabihin ng ibang tao, wala nang Diyos katulad mo. And there's no any rock like our God. Diba? Alam na, kayo yung bato na pwede namin sandalan, pwede namin pagtaguan, pag magbagyo sa buhay namin. No, pwede namin maging panghawakan. Itong bato na to, hindi ito yung bato na maliit. Ito yung gabundok na bato. Kayo po yung rock like our God. There's no other rock. No? At sabi nga, boss, no, kaya huwag tayo masyadong magyabang. Inisip na siguro si Penina. Yung yabang mo, dami mong anak. Nung time na to, nagpipray siya, wala pa siyang anak. Sabi niya, do not let arrogance come out of your mouth. Di ba? For the Lord is God who of knowledge. Sabi, ang Diyos ang nakakaalam ng iniisip mo. Lahat ng motibo mo at lahat ng ginagawa natin, alam ng Diyos. Alam niya ang sa puso natin. Alam niya bakit tayo may desire na ganyan. Bakit natin gusto yan. Ingat tayo kasi alam ng Diyos. Pag hindi naman yung kalooban ng Panginoon, maniwala ka, magsasuffer ka rin. Kahit pinipilit natin. Alam ng Diyos. Kaya nga sabi niya, with Him actions are weighed.
ang Panginoon ang laging magbabalansi later on. Magugulat ka, Lord, alam mo lahat? Ako lang naman nakakaalam. Hindi. Di ba? Tama ba yung ginawa mo? Hindi. Di ba? Sino magsasabi sa atin kung ang anak natin magaling? Di ba? Or successful? Tayo ba? Ang Panginoon lang pwede magsabi sa kanya. Successful siya kung kilala niya ang Panginoon. Hindi siya successful dahil marami siyang bara. Successful siya, wini-weigh ng Panginoon lahat ng ating mga actions. Tinitimbang niya at tama ang kanyang pagtimbang. At siya ang naghuhusga. Kaya sabi, those who were full hired themselves out of it. So dati yung mga puno, ngayon wala na. Yung mga nagyayabang na marami sila, kompleto sila, ngayon, sabi niya, naghahanap sila. Those who were hungry ceased to hunger. Pero baliktad naman, lahat ng nagugutom dahil sa Diyos ay hindi na magugutom. Even the barren. So ito, inanasin ko sarili niya, Lord. Barren ako ngayon, baog ako. Pero Lord, even the barren's prayer niya gives birth to 7. Sabi niya, walang imposible sa inyo. Kahit yung barren, pwede pang mga anak ng 7. Perfect. Perfect. But she who has many children languishes. Pero yung iba na nagmamayabang, marami daw silang anak. Yes, tama. Tama naman blessing. Ang maraming anak. Blessing from the Lord. Pero kung ang buhay mo at ang pamilya mo hindi kilala ang Panginoon, yung maraming anak, medyo problema din. Basakit sa ulo. Di ba? Blessing ang anak, pero kung hindi naman lahat kilala ang Panginoon, parang nawala din yung blessing. The Lord kills and makes alive. No? Ang Diyos ang nagbibigay buhay, ang pumapatay, at ang nagbibigay buhay, of course, sabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. He brings down to shore, kaya niya, and raises up. No? Yung mga tao siya nagdadala sa impyerno, hindi naman siya nagdadala sa impyerno, but no? He brings down to the shore. Siya ang nagdadala ng mga taong pinili ang impyerno, pero siya rin ang nagdadala sa mga taong papunta naman sa kanyang kaharian. The Lord makes poor and rich. He brings low and also exalts. Maybe, kung makikita natin, parang prophecy ito sa kanyang anak, si Samuel. No? Na si Samuel mula sa bata pa, and yet naging pinakadakilang judge at naging prophet, no, ng Panginoon. So yan kanyang prayer. Kaya pansinin niyo po, now Samuel, medyo malaki na si Samuel, medyo malaki-laki na. Now Samuel was ministering before the Lord. Hindi pa siya priest, no? But ministering only. Parang, parang sakristan para sa atin, no? Para maintindihan lang natin. Sakristan. A boy wearing a linen ephod. So, mayroon na rin siyang damit na parang pare. No? And his mother, so every year, his mother would make him a little robe and bring it to him year to year. So every time worship sila sa silo, dinadalan dyan ng bagong balabal o bagong damit na ginagawa ng kanyang nanay. With her husband, sinong galing she would come up with her husband. So ideal family. No, hindi perfect, pero husband and wife worshiping God to offer the yearly sacrifice. Then Eli would bless Elkanah and his wife and say, may the Lord give you children from this woman in place of the one dedicated to the Lord. And they went in their own. So, di ba? Binibless sila ni Eli tuwing pupunta sila doon na sana palitan ng Panginoon ang anak na binigay nyo. Then, the Lord visited Hannah and she conceived and gave birth 3 sons. Wow! And 2 daughters ang binigay pa kay Hannah, and the boy Samuel grew before the Lord. Nakakatuwa, di po ba? Ang Panginoon. No? Minsan, akala natin wala na. Pag nagbigay ka, although Lord, siguro wala na to, ito na yung last. Hindi eh. Unahin mo lang ng Diyos. Yung desire mo na magkaanak kay Hannah, binigay pa rin sa kanya. And Samuel grew to the Lord was with him. So, naging si Samuel po ginamit the last judge and one of the prophets, no? Sabi nga, let none of his words, pag prophet ka, tama lahat, walang mali sa sinasabi mo kasi galing lahat sa Diyos, no? Fail. All Israel from Dan even to Beersheba know that Samuel was confirmed as a prophet of the Lord. Tingnan po natin itong testimony na to.
massive heart attack on October 10, 2006. He was revived after 18 minutes, much longer than the ideal 5 minutes. He was in a coma and on life support for almost 3 weeks. He underwent tracheostomy and a peg insertion for him to be able to breathe and to be fed. Eventually, he was weaned from his life support and was sent home after a month of being confined. He was bedridden. We had a suction machine and a standby oxygen. My 5 young children and I took care of him. He lost his ability to speak and has forgotten who we were. It was a very difficult time for all of us. Resources were depleting. My in-laws had to sell their house where we also live to pay for my husband's hospital and various medical bills. I felt like I was facing a wall with nowhere to go and no hope in sight. It was during those times when my dear cousin reached out and invited me to attend CCF Dawn Watch, an early prayer service in St. Francis Square. She brought me to the D group she was a part of. Everything was new to me with all the Bible readings and time of prayer. I was born and raised in a different religion. I know about Jesus but did not know him personally. Everything about him was superficial, all head knowledge. I placed him on the sidelines as my life revolved around my family. The gospel was shared to me in D group. I understood clearly what Jesus had done. He redeemed me. He paid for the penalty of all my sins on the cross and gave me eternal life through faith in him. I immediately shared the gospel to my husband that very same day. I asked if he understood what I said. Then he raised his eyebrows twice, a clear sign that he did. Then exactly after a week, God took him home on January 29, 2008. Grief and uncertainty overwhelmed me. As a new believer in the faith, I was a widow at 42 with 5 young children. I didn't have work. How will I provide for them? Then I saw how God stepped into our life and proved himself faithful to us. He used people, some were not even from church, for us to receive his loving provisions. Not a day passed that we did not have food on our table. He gave us our home. We did not need to rent anymore. God made sure we have what we needed to go on in life. My children were granted academic, financial, and varsity scholarships and are all now college degree holders by the grace and goodness of God. After my second daughter, Angela, graduated, she shared to me that she had a calling from the Lord to work full-time in ministry as a campus missionary. She wanted to give her first fruits from college to God, and so I gave her my blessing. After a month, my third daughter, Monica, who was then about to graduate, asked me if she can also apply as a campus missionary. But I said no, thinking that her older sister as a campus missionary was enough. She brought me out for lunch and shared to me how God was calling her to become a campus missionary in her devotions with God and asked me to pray about it. I was hesitant to say yes. I was thinking that using what she has learned in school will give her better opportunities and a secure future. But God spoke to me clearly in Matthew 9:37 to 38,
The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. With this, I gave my blessing for her to apply as a campus missionary. Then, after a few years, my fourth daughter, Camille, also graduated from college, and she shared to me that in her devotions with God during the past days, the Lord has been speaking to her to work in full-time ministry. She asked me to pray about it. I was surprised to hear this a third time. In all honesty, I did not pray nor open my Bible, and instead opened my social media. And lo and behold, I read in big, bold letters God's message, "But as for me and my house, we will serve the Lord." I could not believe what I had read. I was hoping my daughters will be blessed by the Lord with work that pays well, so they can help with the finances at home, as I didn't have a stable job. But God spoke loud and clear. I couldn't say no to him. God's plan will always be much better than mine. We continued to receive his blessings in so many ways, far more than I can imagine. At home, I hear my daughters share the gospel each time youth services are done online, do Bible studies with students and their D groups. I see their passion and dedication in accomplishing God's will and plan for their lives. They have shared to me that all of them have the same calling verse, Matthew 6:33, "But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well." And indeed, he did as what he had promised. God has been faithful to me and my kids, never failing to take care of us and provide for all our needs since day one. And so my 3 daughters and my son-in-law are all actively working for several years now as our campus missionaries in various campuses, reaching the youth with the gospel. They are intentionally discipling the next generation for the expansion of God's kingdom here on earth for the praise and glory of his name. I remember one of my daughters telling me years ago that God took their papa so they will know who their true father is. If I didn't have Jesus in my life, if I did not accept him as my Lord and Savior, I would still be living in darkness and sin, bringing my children along with me. But God reached out his hand, rescued us, and wrote his story in our lives. I am Kakay Lipana, a witness proclaiming how amazing, how good, how gracious, and how faithful our God is. Amen. To him be all the glory and praise. Amen. Kaya nga po, speaking of sharing the gospel to our youth, ni-invite ko po lahat ng mga nanay dito to encourage your student, na mga anak, yung mga estudyante na high school and college to join us on the 11th anniversary po ng ating Unite. Ipopromote po natin ang ating Unite. So dito po, mag-share po ng gospel sa kanila. So samahan nyo po, encourage nyo po sila na umattend. Yan po is gaganapin sa May 25, 4 p.m. dito po sa Molino. At again, yung kanina as clarification, yung sa Molino lang po. So every church na. Noon po, hinahakot natin sila sa isang lugar na malaki. Pero ngayon, no, per church na ang pag-celebrate ng anniversary ng Elevate at ang tawag po natin dyan ay Unite. So, tandaan nyo po, sa May 25, dalhin nyo po rito yung mga anak nyo na nag-aaral, high school and college. Tumayo po tayong lahat at let us pray. Father God, Lord, thank you, Panginoon, sa umagang ito. Thank you sa tanghaling ito, Panginoon. Indeed, Father God, we are praying that sana, Panginoon, yung buhay namin ay maging sentro, Panginoon, ng iyong kalooban.
tulungan niyo kami, Panginoon, as natuloy-tuloy ang aming pag-worship, ang aming na walang kondisyon, Panginoon, at serving you, Panginoon, na walang kondisyon, katulad ni Hannah. At Lord, we pray, Lord, that indeed allow us to offer our bodies as living sacrifice, holy and pleasing to you. No matter what, Lord, ang aming best, ang aming mga anak, Lord, tulungan niyo kami na ma-encourage sila na sila rin, Panginoon, ay makilala kayo bilang Lord and Savior. At Lord, tulungan niyo kami that we will continue to willingly, Father God, know your will sa buhay namin at masunod dito. Lord, we pray and we dedicate ourselves before you, our time, our talent, and our treasure, Father God, para sa inyo lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And amen. Yan. Bigyan natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. And as we close, patuloy natin bigyan ng karangalan at kapurihan ng ating Panginoon. Come on, let's sing this. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what our Savior has done. See how His love overcome. He has done great things. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. You've been faithful through every storm. You'll be faithful forevermore. You have done great things. Amen. Yes, I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You will do great things. God, you do great things. Oh hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and
blessed Sunday, everyone. Ayan. Since Mother's Day po ngayon, meron po tayong photo booth sa likod. Pwede po